Sa isang liblib na baryo sa gilid ng bayan, nakatayo ang isang payat at lumang bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Doon nakatira ang magkakapatid na sina Aurelio o mas kilala sa tawag na Ayo, si Sania at Darian o mas kilala sa tawag na Ian. Mga batang lumaking sanay sa kahirapan, ngunit mas matibay kaysa sa iniisip ng karamihan. Maaga pa lamang ay gising na ang kanilang ina na si Aling Luz, abala sa paglalaba para sa mga kapitbahay. Sa labas, rinig ang saliw ng pagtunog ng poso habang nagsasalang siya ng mga batya. Sa kabilang dulo ng bahay, ang kanilang ama na si Tiburcio dala ang lumang kahon ng gamit pang karpintero, papasok sa construction site na ilang kilometro pa ang layo. Ganito ang araw-araw sa pamilya. Pagod, pawis, at kulang sa pahinga. Ngunit sa kabila nito, matatag at masayain silang magkakasama. Habang kumakain ng lugaw na halos tubig na lamang, masayang nagkikwentuhan ng magkakapatid. "Paglaki ko, kuya, gusto kong maging guro," pangarap ni Sania habang nakatingin sa malayo. "Magaling ka naman eh, kaya mo yan," sagot naman ni Ayo, bagaman ramdam niya ang bigat ng realidad. Paano nga ba sila makapag-aaral ng maayos kung paminsan-minsan ay kulang pa sila sa pagkain? Si Ian naman, batang malikhain, abala sa pagdodrawing sa likod ng lumang karton. "Gagawa ko ng malaking bahay para kay nanay at tatay balang araw," dakang ngiti niyang sabi. Ngunit sa labas ng kanilang maliit na munting mundo, ibang kwento ang umiikot. Habang papasok sa eskwela ang magkakapatid, naririnig nila ang malulutong na tawa at kantsawan mula sa ilang kabarangay. "Aba, nandiyan na naman yung mga isang kahig at isang tukang pamilya," sabi ng isang lalaking nakaupo sa tindahan. "Tingnan mo yan, no? May mararating pa ba ang mga yan sa buhay? Labandera at karpintero lang ang mga magulang yan," sabay halakhak ng iba. Baka naman pag hindi natigil sa kahirapan yan mag-asawa na lang ng maaga yung babae," pangmamata pa ng isa. Hindi na bago sa magkakapatid ang ganitong pangapi. Sa tuwing maririnig nila ito, nagkakatinginan na lamang silang tatlo. Masakit, oo, ngunit mas pinili na lamang nilang manahimik kaysa gumanti, dahil yon ang laging tinuturo sa kanila ng kanilang mga magulang. Pag-uwi nila kinagabihan, nadatna nila ang kanilang ina na pagod, pero pilit pa rin ngumingiti. "Mga anak, pasensya na at ito na naman ang ulam natin," sabi ng kanilang ina na si Aling Luz, habang inihahain ng gulay na kinolektor lang sa bakuran. "Masarap po yan, Nay," sagot ni Ayo. Hindi dahil sa ulam, kung hindi dahil nariyan pa rin sila, buo bilang isang pamilya. Sa gitna ng simpleng hapunan, na puno ng tawanan ng maliit nilang bahay, parang wala silang iniindang kahirapan. Parang wala ang mga pangungutya sa labas. Sa loob ng tahanang iyon, sapat na ang pagkakapit-bisig nilang 5 para sila ay maging masaya, kahit alam nilang bukas ay panibagong laban na naman. Ngunit sa ilalim ng katahimikan ng gabing iyon, may isang tanong na bumabagabag kay Ayo. Hanggang kailan nila kakayanin ang mundo? Hindi niya alam na may paparating na unos na gugulo sa payak nilang pamumuhay. Isang pangyayaring makapagpapabago sa takbo ng kanilang tadhana. Mula nang magsimula ang tag-ulan, tila mas tumalas ang pagod ni Luz. Kahit malamig ang hangin, tuloy-tuloy pa rin siya sa paglalabada sa tabi ng poso. Saglit siyang mauupo, hihinga ng malalim, ngunit agad ring babalik sa gawain. Para kay Luz, hindi pwedeng tumigil, dahil sino pa ang aasahan ng pamilya. Napapansin ito ni Ayo. Sa tuwing umuwi sila mula sa eskwela, nakikita nilang lumulubog ang balikat ng kanilang ina.
parang unti-unting nauupos na kandila. Isang hapon, dadat na nilang nakaupo sa labas si Aling Luz. Parang hinang-hina ngunit pilit pa rin ngumingiti. Nay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Sanya habang inilalapag ang kanyang bag. Oo anak, napagod lang si nanay. Pero ramdam ng magkakapatid na may mali. Namumutla ang labi niya at nanlalamig ang mga daliri. Kinabukasan, nagsimula ang ulan na napakalakas. Kahit basang-basa, patuloy pa rin si Aling Luz sa paglalaba dahil may nagmamadaling customer. Habang pinipiga niya ang kumot, bigla siyang napahawak sa kanyang dibdib. Hingal na hingal. Luz, ayos ka lang ba? Sigaw ng kapitbahay. Ngunit bago pa niya masagot, bumagsak si Aling Luz sa lupa at pagkatapos ay nawalan ng malay. Nang makita ito ng mga bata pag uwi nila mula sa eskwela, halos mabitawan ni Ayo ang bitbit niyang bag. Nay! Nay! Sigaw niya habang tumatakbo papalapit. Si Sanya, nanginginig at agad na yumakap sa malamig na braso ng ina. Si Ian naman, hindi makapagsalita. Nagsimula ng umiyak. Tumulong ang ilang mababait na kapitbahay para maiakyat si Luz sa tricycle patungo sa pinakamalapit na klinika. Habang nasa biyahe, hawak ni Ayo ang kamay ng kanyang ina. Nay, naigising po kayo. Nay, wag po kayong bibitaw. Nanginginig ang boses niya. Pagdating sa klinika, halos hindi na nila alam kung saan kukuha ng pambayad. Wala silang dalang pera. Wala silang ipon. Ang tanging dala lamang nila ay kaunting pag-asa. Paglabas ng doktor, mabigat ang mga salitang binitawan nito. Malubha ang kondisyon ng nanay niyo. Kailangan siyang madala sa mas malaking ospital. Kailangan niya ng mas masusing gamutan. Kung kaya ninyo siyang dalhin sa ospital sa bayan, mas mabuti yon. Para silang pinagbagsakan ng mundo. Wala silang pera. Kaya naman papaano? Sabay-sabay silang naghanap ng paraan. Inipo ni Ayo ang mga pwedeng maibenta sa kanilang bahay. Si Sanya naman, naglako ng kakaning minadaling ihanda. Habang si Ian, kahit bata pa, pumasok sa isang car wash bilang tagapunas para kahit papaano'y may maipon. Habang abala sila, nagbulong-bulungan ang ilang mga kapitbahay. Kita nyo? Kung may pera ang mga yan, sana hindi nagkakaganyan ang nanay nila. Sinabi ko na diba? Wala talagang mararating ang mga santilan na yan. Ganyan talaga pag ipinanganak sa hirap. Masakit marinig, masakit lunukin. Ngunit ang tatlong magkakapatid, hindi nila ito pinapansin. Mas inuna nila ang buhay ng kanilang ina. Kinagabihan, nang muli nilang dalawin ang kanilang inang si Luz, nakahiga ito, mahina ngunit may bahagyang ngiti. Mga anak, pasensya na ha. Naging pabigat si nanay sa inyo. Umiling si Ayo, halos maiyak. Hindi po, Nay. Kailangan ka pa po namin. Mahal ka po namin, inay. Ngunit sa likod ng mga ngiting pilit ni Luz Biminda, may aninong nagsasabing hindi magtatagal ang kanyang lakas. At hindi nila alam na ang gabing iyon ay simula ng isang pagkalugmok na hinding-hindi nila malilimutan. Makalipas ang ilang linggo mula nang isugod sa klinika si Luz Biminda, lalo pang lumubha ang kanyang kalagayan. Ginawa ng magkakapatid ang lahat, pati ng kanyang asawa. Nagsumikap, naghanap ng racket, tumanggap ng kung ano-anong trabaho. Ngunit bawat sentimong kinikita nila, parang isang patak ng ulan sa malawak na dagat. Kulang, kapos, hindi sapat para iligtas ang kanilang ina. Isang madaling araw, habang madilim pa ang paligid at tanging huni lamang ng kuliglig ang maririnig, biglang kumalabog ang pinto ng kanilang maliit na bahay. Si Mang Roel, ang may-ari ng karinderyang malapit sa kanila, ang nagmamadaling kumatok. Ayo! Ayo! Gising! Kailangan niyong pumunta sa klinika. Garalgal ang boses nito.
Agad na nagising ang magkakapatid. Wala ang kanilang ama ng mga sandaling iyon dahil ito ay may trabaho. Ramdam ni Ayo ang biglang panginginig ng kanyang tiyan. Parang may malamig na kamay na humigpit doon. Alam niya, hindi maganda ang balitang hatid ni Mang Ruel. Pagdating nila sa klinika, sinalubong sila ng katahimikan. Wala ang mga ngiting pilit ni Nanay Luz Piminda. Wala ang mahinang tawag na anak. Walang ingay. At hindi ito gumagalaw. At sa paglabas ng doktor, tuluyan na ngang bumagsak ang mundo nila. Pasensya na. Ginawa namin ang lahat pero parang biglang nawala ang hangin sa paligid. Sanya ay napasigaw ng higpi, habang si Ian naman ay napaupo sa sahig. Tumutulo ang luha ng walang ingay, parang hindi na kayang huminga. Si Ayo naman, nanigas ang katawan. Hindi siya makareak, hindi makaiyak. Parang inagawan siya ng boses, ng damdamin at ng pag-asa. Ang lamay ay simple lang, tahimik, puno ng pait. Maraming kapitbahay ang dumalaw. Ang iba ay tunay na nakikiramay. Ang iba naman ay naroon lang upang makiusyoso. May mga bulong-bulungan na hindi man lamang itinago. Kawawa naman pero ayun kasi, sobra sa trabaho. Hindi kinaya ng katawan. Puro hirap lang kasi ang nangyari sa kanilang buhay. Walang kwenta siguro ang asawa nito. Wala silang pahinga. Pati mga bata ay nagtatrabaho. Ano na kaya ang mangyayari sa tatlo? Wala namang pera ang mga yan. At walang kwenta ang ama. Karpintero lang ang trabaho. Baka huminto na lang sa pag-aaral ang mga yan. Sa bawat salitang iyon, parang tinutusok ang puso ni Ayo at maging ng kanyang ama. Ngunit imbes na magalit, lalo silang nanahimik. Mas pinili nilang bantayan ang kabaong ng kanilang ina. Nay, bulong niya. Pangako ko po, hindi ko po pababayaan sina Sanya at Ian. Hindi po matatapos dito ang pangarap natin. Lumapit si Sanya, namumugto ang mga mata. Kuya, paano na tayo? Yumuko si Ayo. Pilit na nilalakasan ang kanyang loob. Alam niyang kailangan niyang magpakatatag para sa kanyang mga kapatid at pati na rin para sa kanyang ama na halos bumigay na sa buhay. Kaya natin to. Kahit wala na si nanay, nariyan pa rin naman si tatay. Kakayanin natin. Sa gilid, umiiyak si Ian. Ayoko pa po sanang mawala si nanay. Niyakap sila ng kanilang ama. Mahigpit, para bang yun lang ang kaya niyang gawin upang hindi sila tuluyang bumagsak. Sa unang pagkakataon, doon na rin bumigay ang luha ni Ayo. Tahimik ngunit puno ng sakit. Makalipas ang libing, nagmistulang mas tahimik ang bahay. Wala na ang halakhak ng kanilang inang si Luz. Ang takbo ng tubig sa poso tuwing umaga, ang amoy ng bagong laba. Para bang nawala ang ilaw sa maliit nilang tahanan. At sa oras na yon, nagsimula silang pasanin ang mundong iniwan ng ina. Ang responsibilidad, ang pangarap, at ang bigat ng pag-asa. Ngunit hindi pa tapos ang dagok na darating sa kanilang buhay. Dahil kung gaano kasakit ang pagkawala ng ina, isang mas mabigat na unos ang papalapit pa lamang. 3 taon ang lumipas mula nang pumanaw si Aling Luz. Sa panahong iyon, pilit na pinapatatag ni Mang Tiburcio ang sarili upang mapunan ang puwang na iniwan ng asawa. Pinilit niyang maging matatag para kina Ayo, Sanya at Ian. Ngunit kasabay ng kanyang paghihirap, unti-unti ring kumukupas ang lakas ng kanyang katawan. Kada umaga, gigising si Mang Tiburcio nang mas maaga kaysa dati. Dala ang lumang kahon ng mga gamit pang karpintero. Mas mabibigat na proyekto ang tinatanggap niya. Kahit masakit na ang likod, kahit nanginginig na ang kamay, ayaw niyang makita ng mga anak na naghihirap siya. Kaya't pinipilit niyang itago ang pag-ubo at pananakit ng kanyang dibdib. Ngunit hindi yon lingid sa mata ni Ayo. Pa, ayos lang po ba kayo? Tanong niya isang gabi.
nang mapansing napayuko si Mang Tiburcio habang nag-aayos ng gamit. Ngumiti ang ama, ngunit bakas ang pagod. Ayos lang ako anak. Gusto ko lang makaipon ng kaunti. Malapit na ring mag-college si Sanya. Ito ang pangarap ni Mang Tiburcio. Ang makapag-aral ang mga anak, kahit sa maliit na paraan. Ngunit sa bawat araw na dumaraan, mas lalo siyang nanghihina. Isang umaga, habang nagtataba siya ng kahoy, bigla siyang napaupo. Hawak ang dibdib, tila hindi makahinga. Agad siyang dinaluhan ng mga kasamahan, ngunit ang tanging nagawa lamang nila ay hatid siya pa uwi. Wala silang perang sapat upang dalhin siya sa ospital. Nang makita ni Ayo ang ama, halos malaglag ang puso niya. Maputla ito, basang-basa ng pawis at hirap magsalita. Pa, dadalhin ka namin sa bayan. Kailangan mo po ng doktor, sabi niya. Halos basag ang boses. Umiling si Mang Tiburcio. Anak, wala tayong pera para riyan. Magpapahinga lang ako. Maya-maya ay ayos na to. Pero hindi siya gumaling. Mas lalong lumala ang kanyang kalagayan. Sa loob ng mga linggong iyon, halos walang tulog ang magkakapatid. Si Sanya, inaalagaan ng ama. Si Ian, nagluluto. Si Ayo naman, nagtatrabaho hanggang gabi upang makabili ng gamot. Habang lumalala ang kondisyon ni Tiburcio, mas dumarami rin ang chismis sa paligid. Kawawa naman ang tatlo. Wala nang ang nanay, susunod pa ata yung tatay. Sabi ko na hindi ba? Hindi tatagal ang katawan ni Tiburcio. Puro trabaho at walang pahinga. Ngayon ay papaano na sila? Wala naman silang pera. Baka mapag-iwanan na lang sa kahirapan. Ang iba ay nakikisimpatya. Ang iba ay tuwang-tuwa sa kapahamakan. Isa itong sugat na mas masakit pa kaysa sa anumang pagod. Isang dapit hapon, habang papalubog ang araw, humina ang paghinga ni Tiburcio. Tinawag niya ang tatlong anak. Isa-isa nilang hinawakan ng kanyang kamay. Mga anak, pasensya na ha. Hindi ko na kayo masasamahan pa. Bulong niya, halos pawala ang boses. Pero magtatagumpay kayo. Huwag kayong sumuko. Kahit anong pilit ng mundo, nahilahin kayo pababa. Umiyak si Sanya. Niyakap ang kanyang ama. Si Ian, hindi halos makahinga sa pagkikpi. Si Ayo naman, pilit na pinapatatag ang sarili. Ngunit tuloy-tuloy ang luha. Pa, wag po kayong bibitaw. Kailangan pa po namin kayo. Pakiusap niya. Ngunit sa huling pakinggan ni Tiburcio, alam nilang wala na. Ang tanging natira ay ang bigat ng responsibilidad at ang pangarap na iniwan ito sa kanila. Makailang araw matapos ang libing, napilitan silang ibenta ang maliit na lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. Ang huling alaala ng kanilang magulang. Yun lang ang tanging paraan upang mabayaran ang utang sa ospital, sa butika, at sa mga taong tumulong sa kanila. Sa huling gabi nila sa lumang bahay, tahimik silang nagtipon sa gitna ng silid. Pinagmasdan ng bawat sulok, ang amoy ng kahoy, ang lumang mesa, ang dingding na may marka ng kanilang mga high chart noong bata pa sila. Kuya, Mahina ang boses ni Sanya. parang wala na tayong babalikan. Hinawakan sila ni Ayo sa balikat. Meron pa, ang isa't isa. Pag-alis nila kinabukasan, iisang pangungusap ang bumulong sa hangin mula sa mga kapitbahay. Walang mararating ang mga yan. Pinanganak kayong mahirap, mamamatay kayong mahirap. Hindi sumagot ang magkakapatid, ngunit sa loob nila, may nabuong apoy. Isang apoy na balang araw, magiging ilaw ng kanilang pagbabalik. Lumipat ang magkakapatid sa isang mas maliit, mas lumang bahay sa kasunod na baryo. Isang bahay na halos mas maliit pa kaysa sa dati nilang tahanan. Ngunit kahit masikip at halos walang laman ng loob, may isang bagay na hindi nila iniwan.
ang pangarap na makaahon. Si Ayo, bilang panganay, agad na naghanap ng trabaho. Hindi na siya nakapagpatuloy pa sa pag-aaral. 2 araw lang matapos silang lumipat. Pumasok siya bilang construction helper. Maghapon siyang nagbubuhat ng simento, bakal at hollow blocks. Kahit mabigat, wala siyang reklamo. Tuwing gabi, halos hindi din siya makabangon sa sakit ng katawan. Ngunit sa tuwing naiisip niya sina Sanya at Ian, lumalakas ang kanyang loob. Kuya, magpahinga ka naman oh. Sabi ni Sanya habang pinupunasan ng pawis ng kapatid. Kailangan nating kumita, sagot ni Ayo. Kailangan kong maging matatag para sa inyo. Si Sanya naman ay nagpatuloy sa pag-aaral. Kahit walang baon at kadalasan ay naglalakad ng ilang kilometro, hindi siya nagpauli sa klase. Sa tuwing uwian, nagtitinda siya ng kakaning tinuro sa kanya ng isang mabait na tindera sa palengke. Dahil mabait at masipag, napansin ito ng kanilang advisor. Magaling ka, Sanya. Sabi ng guro niya. Huwag mong bitawan ang pangarap mong maging guro ha. Mula noon, mas naging porsigido si Sanya. Tuwing gabi ay nag-aaral siya sa ilalim ng manipis na liwanag ng lamparang gasera. Kahit madilim, tila mas maliwanag ang pag-asa sa puso niya. Samantala, si Ian naman ay nakadiskubre ng kakaibang talento. Sa barangay hall, may nagbukas ng libreng programa para sa kabataan, basic arts at digital design, gamit ang lumang computer. Dahil mahilig siyang mag-drawing, mabilis siyang natuto. Napansin siya ng instructor nila. Magaling ka, Ian. Malayo ang mararating mo, sabi nito habang pinagmamasdan ang unang digital artwork ng bata. At doon, nagsimula ang panibagong direksyon sa buhay ni Ian. Sa kabila ng hirap, may mga taong nagbigay sa kanila ng tulong, tulad ni Mang Elmer, ang foreman sa construction na lagi nang nagbibigay ng extra advice kay Ayo. Ayo, matalino kang bata. Hindi ka habang buhay na magiging helper lang. Pag-aralan mo tong blueprint. Kapag natutunan mo yan, pwede kang umangat, sabi nito habang iniabot ang lumang manual. Si Ayo naman, bagaman pagod, ay nag-aral. Sa pagitan ng puyat at pangungulila sa mga magulang, natutunan niya ang teknikal na kaalaman na kalaunan ay magiging pundasyon ng kanyang tagumpay. Ngunit hindi pa rin nawawala ang panlalait ng ilan. Ayan, nagpupumilit umangat kahit alam nang mahirap lang sila. Sigaw ng isang babae sa labas ng tindahan. Pinanganak sa putik ang mga yan. Doon din babagsak yan. Dagdag pa ng isa. Ngunit ngayong mas matanda na sila, ibang klase na ang pananahimik nila. Hindi na ito dahil sa takot. Kung hindi dahil alam nilang hindi na nila kailangang magpaliwanag. Mas kailangan nilang patunayan sa gawa, hindi sa salita. Isang gabi, habang magkakatabi silang kumakain ng nilagang kamote, tumingin si Ayo sa 2 kapatid. Bahalang araw, babalik tayo sa dating baryo, hindi para magyabang, kung hindi para ipakita na hindi tayo sumuko. Ngumiti si Sanya. At para ipakitang mali sila. Tumango naman si Ian. At para ipagmalaki si nanay at tatay. Sa sandaling iyon, nabuo sa puso nila ang pangakong babalikan ng lugar kung saan sila pinagkaitan at hinusgahan. Dala hindi ang galit, kung hindi ang tagumpay na itinanim nila mula sa putik. 15 taon ang lumipas mula noong huling araw na iniwan ni Ayo, Sanya at Ian ng baryo, na minsang nagdala sa kanila ng sakit at pait. Ang lugar kung saan sila lumaking nilalait, minamata at hinuhusgahan. Ngunit sa mahabang panahon, mas nag-iba ang ihip ng hangin at higit na nagbago ang buhay ng 3 magkakapatid. Si Ayo na noon ay umiiyak sa ilalim ng sirang bubong tuwing tumutulo ang ulan. Ngayon ay may-ari na ng Dayon Engineering and Construction, isa sa pinakamalaking pribadong kumpanya sa bansa. Sa edad na 40,
Kilala siya sa pagiging mababa ang loob, mahusay magpatakbo ng negosyo, at higit sa lahat, marunong tumanaw ng pinanggalingan. Marami ng gusali, tulay, at paaralan ang naisakatuparan ng kumpanya. Isang pangarap lamang niya na nagsimula sa lumang martilyo ng kanilang ama. Si Sanya, na noon ay naglalakad ng ilang kilometro para pumasok sa paaralang minamaliit siya, ngayon ay isa ng kilalang guro at tagapagtatag ng Sanya Learning Institute, isang review center na nakapagpatapos na ng libu-libong estudyante. Tinawag pa nga siya ng marami bilang ang guro ng bayan. Hindi lang siya nagtagumpay, naging ilaw siya sa madilim na landas ng iba. Habang si Ian, na noon ay nagdodrawing lamang sa likod ng mga lumang karton na iniuwi ng kanyang ina, ngayon isa ng award-winning digital artist at founder ng Pintura Motion Studios. Ang mga likha niya'y nakarating sa ibang bansa at ang studio niya ang utak sa likod ng ilang sikat na animated films at commercials. Ang batang dating kinukutya dahil sa kahirapan, ngayon ay hinahangaan sa husay at talento. Bawat isa sa kanila ay may sarili ng pamilya, mga anak na pinalaki sa pagmamahal. Hindi sa takot, kung hindi sa pag-asa. Hindi sa pangungutya, kung hindi sa matatag na buhay. Payapa at may layunin. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay, iisa ang tinig na nananatiling malinaw sa kanilang mga puso. Ang sabi ng kanilang ina, Kapag dumating ang araw ng pag-angat ninyo mga anak, bumalik kayo, hindi para magyabang, kung hindi para magbigay ng liwanag. Kaya naman heto sila ngayon. Isang mahabang convoy ng sasakyan ang dahan-dahang pumapasok sa makipot na daan ng baryo. Mga SUV na kulay itim. May tinted na bintanang nagpakaba at nagpataka sa mga kapitbahay. Kumalat ang bulong-bulungan. Ang ilan ay nagtanong. Ang iba ay napatigil sa ginagawa nila. Oy, sino yung mga yan? Parang may mga politiko na dumating. Naku, baka artista. Ngunit nang bumukas ang unang sasakyan, nang bumaba si Ayo, nakangiti, may hinahon, nakasuot lamang ng simpleng polo. Parang huminto ang hangin. Sumunod si Sanya, maliwalas ang muka, at si Ian, malumanay na tumingin sa paligid, para bang may hinahanap na alaala. Nagkatinginan ng mga residente. May mga kumurap. May mga natulala. Hindi maaari. Pwede bang ganito ang mangyari sa kanila? Bulong ng isang matandang kapitbahay. Sila na ba yun? Yung 3 batang lagi nating hinahamak noon? Yung naghahabulan lang sa putika noon? Hindi galit ang dala ng magkakapatid. Hindi pagmamayabang. Hindi paghiganti. Kung hindi kapayapaan. At sa unang pagkakataon matapos ang 20 taon, muli silang huminga ng maluwag sa lupang minsang pinag-iyakan nila. Tahimik nilang nilakad ang makitid na daan patungo sa dating kinatatayuan ng kanilang barong-barong na bahay. Ang kanilang dating tinitirhan na kahoy at yero lamang, ngayon ay wala na. Lote na lang. Pero kahit wala ng bakas ng kanilang lumang bahay, naroon pa rin ang bigat ng alaala. Ang yakap ng kanilang ina noong sila'y nagugutom. Ang haplos ng kanilang ama matapos ang mahabang araw sa trabaho. At ang ulan na tumutulo sa kanilang bubong sa bahay na naging minsang kanlungan nila. Naalala ko to, bulong ni Ian. Dito ako madalas umupo kapag umiiyak ako dahil pinagtatawanan ako sa eskwela. Tumango si Sanya. At dito tayo pinapagalitan ni nanay kapag late na tayong nakakauwi. Ngumiti si Ayo. May kirot sa puso. At dito rin tayo pinangaralan nila na kahit mahirap tayo, may mararating tayo basta't hindi tayo mawawala ng bait at pag-asa. Habang nagmamasid, may ilang lumapit sa kanila. Ang ilan ay nakayukong tila nahihiya. Ayo, saan niya? Iyan, pasensya na kayo ha. Alam mo naman noon, mga masasakit na salita ang mga nasabi namin sa inyo. Walang preno ang bibig namin. Pasensya na kayo ha.
humingi kami ng tawad. Pasensya na sa inyo kung nasaktan namin kayo, sabi naman ng isa. Ngunit ang magkakapatid ay ito lamang ang sinabi sa kanila. Matagal na namin kayong napatawad lahat, sagot ni Ayo. Wala kaming galit na bitbit. Ngunit hindi lahat ay ganon. May ilan pang matalas pa rin magsalita. Marahil, dala pa rin ang inggit o hindi matanggap ang nakita. Sinuwerte lang kayo, Sabi ng isa. hindi lahat ng mahirap ganyan ang ending. Hindi na sila sumagot pa. Hindi para iwasan. Kung hindi dahil hindi nila kailangang patunayan ang kanilang mga sarili. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay tanda ng pag-angat. At doon nagkunyapit ang tunay na mensahe. Pagkatapos ng ilang oras, ipinaabot ni Sanya ang magandang balita sa mga taga-baryo. Nagpapagawa kami ng community learning center dito, Aniya, at magbibigay kami ng scholarship program para sa mga batang gustong mag-aral pero walang kakayahan. napatanga ang mga tao. Ang iba ay napaluha. Ang iba ay napayuko at hindi makapaniwala. Si Ayo naman ay nagpaabot ng tulong para sa pagpapaayos ng ilang kalsada at tulay sa kanilang paligid. Si Ian ay nangako ng libreng art workshops para sa mga kabataan. Hindi lamang sila bumalik. Bumalik silang may pagmamahal, hindi pagiganti. Bakit tumutulong pa rin kayo? Gayong hindi naman maganda ang ginawa namin sa inyo noon, tanong ng isa. Ngumiti lamang si Sanya. Kasi hindi kami bumalik para maalala ang sakit. Bumalik kami para ipaalala na pwede tayong magbago. Pwede tayong umangat sa buhay kahit gaano kahirap. At pwede nating iangat ang isa't isa. At sa araw na yon, lumalim ang pag-unawa ng marami. Hindi kahirapan ang magtatakda ng kapalaran ng isang tao, kung hindi ang tibay ng puso, sipag at kababaang loob. Sa wakas, habang lumulubog ang araw, tumayo silang magkakapatid sa bakanting lote na minsang naging tahanan nila. Hindi na sila umiiyak, hindi na sila natatakot, hindi na sila inaapi. Sila na ang nagbibigay liwanag. At doon nagtapos ang kwento. Hindi sa tagumpay lamang, kung hindi sa pagbabalik upang maging pag-asa sa iba. Tumingin ang tatlong magkakapatid sa langit, habang sila ay nasa dati nilang tahanan, na ngayon ay bakanting lote na lamang. Nay, Tay, salamat po. Alam ko pong ginagabay niyo kami hanggang sa ngayon. At alam po naming nakikita niyo na kami ay nagtagumpay na sa buhay. Maraming salamat po sa inyong mga payo noon sa amin, Nay. Tay, mahal na mahal po namin kayo. May mga luha sa kanilang mga mata. Luha hindi lamang ng lungkot, ngunit luha ng pasasalamat at pagmamahal sa kanilang mga yumaong magulang. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman, posisyon o karangyaan. Ito ay nasusukat sa tibay ng loob, sa kakayaang bumangon mula sa pagkakadapa at sa pagpili ng kabutihan kahit minsan ang mundo ay naging malupit. Ipinapakita ng kwento ni Ayo, Sanya at Ian na hindi kahirapan ang magtatakda ng kapalaran natin, kung hindi ang sipag, pananalig sa Diyos at paninindigang abutin ng pangarap. At higit sa lahat, ang pinakamataas na anyo ng tagumpay ay hindi ang pag-angat ng mag-isa, kung hindi ang pagbabalik upang magbigay liwanag sa iba, ang pagtulong kahit minsang hindi ka tinulungan, at ang pagpapatawad kahit minsang ikaw ay sinaktan. Ito ang paalala. Kung ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon. Pero kapag namatay kang walang pangarap, ayaw mo nang kumilos o puno ng galit, yun na ang naging hadlang sa sarili mong pag-angat. Ang mabuting puso, pagpupursige at kababaang loob, yan ang tunay na susi sa pag-angat at tagumpay. At higit sa lahat,
ay ang paniniwala sa Diyos. Nagagawin niya ang lahat ng ito para sa ating kapakanan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.